Good morning, engineering bodies. Good. Here we go again on another day of continuation of our engineering tutorials. No, so to recall, nakatapos tayo last time ng mga worded problems until the miscellaneous problems. No? So to end the algebra topic, the algebra course, i-end na natin siya sa Venn diagram. So may mga topics tayong hindi pa naano sa algebra, like siguro yung mga binomial expansion, binomial theorem, but lately kasi parang hindi siya nagiging trend sa board exam. No? Pero kapag may time pa tayo before we start the HGE, uh, uh, anuhin natin yan, tatakal natin ng mabilisan yung mga hindi natin nasama. So, tara, ngayon, to end the algebra course, ituturo ko sa inyo itong paggamit ng Venn diagram, no? So, sa college, hindi talaga siya sa algebra na nasasama kasi hiwalay siyang topic. And then, actually, nasama siya nung nag-college ako sa statistics eh. Kasi, ang simula ng statistics namin nun is sets. So, yung sets na yun, may mga set of numbers, then dun na to represent sa the set na turo sa amin yung Venn diagram. No? So, sabihin na natin na hindi siya kasama ng algebra, pero ito yung last topic natin before we start the trigonometry. No? So, dito tayo sa Venn diagram. Sige. Okay. Bago tayo mag-solve ng problem, ano ba yung Venn diagram? So, ang Venn diagram is a diagram, okay, of course, representing sets, yung nabanggit ko kanina, as circles, with their relationship to each other expressed through their overlapping positions. Ano ba ibig sabihin nun? So, meron kang at least two circles, may overlapping yan, ganyan. Yan. So that all possible relationships between the sets are shown. Itong gitnang part, ito yung nagre-represent na yung dalawang is kung ano common dun sa dalawang circle, kaya may overlapping na ganyan. Yan. Tapos maglalagay ka ng mga values dyan, etc. Yung iba nasa labas ng set, yung iba nga may nasa rectangle pa yan na ganyan eh. Kunwari, yan ang buong set mo. Yan, may set kang ganyan. Tapos, kunwari, may isang klase may gusto ng, kunwari, ikaw gusto mo ng hotdog. Yan, kunwari, ang favorite breakfast mo is hotdog. So, kunwari, 30 people eating hotdog. So, yan, hindi na total niya. Tapos, yung iba, 25 students like eating eggs lang. Tapos, 10 are like both eggs and hotdog. So, yung kumakain ng parehong hotdog tsaka egg, dito may ilalagay sa gitna. Yan, ganyan. Okay. So, pero para mas appreciate natin yung Venn diagram, gamitin natin sa problem na to, no? Sige. Tandaan nyo lang, lalaki yung Venn diagram is mathematical diagram yun na sets as circle, no? Tapos lagi silang nag-overlap. Sige, para mas mas ma-appreciate natin yung sinasabi ko, i-try natin siya sa problem, no? Sige. So, ito yung problem number 1 natin. Lumabas daw to nung UE Boards, October 1993. In a class of 40 students, 27 students like calculus, and 25 students like geometry. How many students like both calculus and geometry? Sige. Okay. So, drawing muna tayo ng circle, no? Yung matino-tino siguro. Ayan. Fill the stroke natin ng red. Lakihan natin, guys. Tapos, copy. Paste. Ayan. Ayan. Ganda ng Venn diagram natin, no? So, first step, unahin nyo lagi yung nasa loob ng circle. Nung mga circles, ano ba yung nasa loob niya? Yung nag-overlap. Unahin nyo lagi nilamnan yung common sa kanilang dalawa. So, dito, yun ang hinahanap natin. Kasi ang hinahanap doon, kung sino yung may gusto ng calculus and geometry. So, lagay nga natin dito yung calculus.
Dito, geometry. So, let X na lang. Let X be the students like both calculus and geometry. Lagay mo siya sa gitna. Una mong lalamnan yan lagi. Tapos sabi 27 like calculus daw. Tapos dito, 25. Ngayon, may laman na itong gitna na. Ito lang siya, ba? Ito lang siya, guys. Next, paano naman natin ito malalaman? Itong part na to, ay, okay, mali. Diba ito yung may gusto ng calculus and geometry? Ngayon, ano naman ito? Itong part na to. Please do know na itong buong circle na to, guys, itong circle na to, mali. 27 students ang may gusto niyan. Calculus. Tapos ito namang buong circle na to, geometry. So, ano tong part na green na yan? Siyempre, siya yung 27 minus x. Kasi kapag binuo mo yan, 27 minus x plus x, 27, which is ito. Yung mga students na may gusto ng calculus. Okay? Then dito naman, itong yellow part na to, matic 25 minus x yan. Okay? Ulitin lang natin guys ha. Pag gagawa kayo ng Venn diagram, please fill in first the innermost or the center or yung kung ano yung common sa kanilang dalawa or tatlo kung ilang Venn diagram yan. Mostly tatlo lang naman. So, x yan. Let x be the students like both calculus and geometry. Then, next mo na yung mga katabing circle. Yung mga katulad dito, yan. 27, yung other parts ng circle natin. And then, after we do that, i-add natin lahat ng nilalaman ng circle sa natin ito total. Diba, ang total ito, dapat the 40 students lahat. So, 27 minus x plus 25 minus x is equal to 40. May makakancel na agad na. Makakancel to. So, ang matitira natin is 27 plus 25 minus 40 is equal to x. So, 27 plus 25, gamitin lang natin ang calculator natin, guys. Ay, 53. 52 minus 40. So, x is equal to 12. So, 12 students like both calculus and geometry. Sana all, no guys? Sana all gusto ang calculus and geometry. Okay. Pero ganyan lang siya i-solve, guys. Okay? So, meron pa tayong dalawang example for Venn diagrams, no? So, for more engineering topics, engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell button para updated tayo sa mga susunod pa nating mga tutorials. No? So, I just want to say congratulations to all the passers of the recently conducted November and December 2024 Civil Engineering Board exam. Nasa 37 national passing rate yata. 6.8 out of 18,000 plus. So, congratulations sa mga bagong inhinyero ng Pilipinas. And then, dun sa mga hindi naman, congrats pa rin kasi meron kayong courage to take the board exam. So, take lang ng take, guys. So, yan. Para makatulong, please watch my engineering tutorials. Let's keep learning, no? Yan.
So, kayang-kaya yan. Padayon to all civil engineers.